sa Panginoon. Alleluia! Magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pang lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa, mga kasama natin ngayong nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami paging tapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapalan ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatiling roon kasama ang simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angkan ni Jacob. Kaya't inyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinilakos yaong mga bansay sa iyo isasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa
ng isang talaan ng lahat ng tao'y dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kaniya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw niyang maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw niyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni inuman sa aking Ama, ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang napakagandang assurance ng ating Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi niya, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman na hindi sila mapapahamak, hindi sila sa akin maaagaw ni numan. Notice that, hindi bahagi ng assurance, hindi kayo maghihirap, hindi kayo masasaktan, hindi kayo magkakasakit. And don't worry, hindi rin kayo mamamatay. No. Instead, He said, I will give them eternal life. They will never perish. No one can take them out of my hand. Isa-isahin po natin briefly ang mga assurance na ito. Una, buhay na walang hanggan. Sigurado ko, isa sa mga gusto natin syempreng maging kasiguraduhan sa mundong ito ay magandang kalusugan, magandang kabuhayan, income, habang buhay. Wala naman pong masama sa lahat ng ito. Biyaya po ang lahat ng yan. Pero isipin po ninyo, kung yan lang ang meron tayo at walang buhay na walang hanggan, anong katuturan? Ang Panginoon mismo ang nagsabi sa atin, anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang mundo kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay. Paraphrasing this, anong kahulugan ng buhay kahit nasa iyo ang lahat, pero wala naman sa iyo ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay? Ang Panginoon lamang. At papaano kung okay ka nga sa mundong ito, nasa iyo na ang lahat, pero pagkatapos naman ay walang hanggang kaparusahan. Iba pa rin ang assurance na buhay na walang hanggan. Hindi natin ito maipagpapalit kahit sa ano pa man. Minsan, di po ba may nagbibiro? Pag patay na ako, kahit na anong gawin sa katawan ko, pag lamayan naman ako, hindi. Bigyan naman ako ng magandang burol o hindi. Okay na yon. I-cremate man ako at itapon yung abo kung saan-saan. Okay na yun. Hindi ko na mararamdaman yun. Patay na ako eh. Punto naman. Kasi wala nang nararamdaman ng katawan. Pero hindi natin po pwedeng isipin ang bagay na yan pagdating sa kaluluwa natin. Sapagkat ang kaluluwa natin ay nanatiling buhay kahit na tayo'y mamatay. Hindi natin po pwedeng sabihin, ay, kahit na anong mangyayari sa kaluluwa ko, mapunta man ng langit, mapunta man ng impyerno, patay na ako. Ay, kapatid, mararamdaman at mararamdaman natin ang langit, mararamdaman at mararamdaman natin ang impyerno, ang purgatorio, sa pamamagitan ng ating kaluluwa.
Kaya sa tanong na mabubuhay ba tayo pagkatapos na tayo mamatay? Oo, hindi lamang natin alam kung ito'y walang hanggang buhay na kaparusahan o walang hanggang buhay na kaligayahan sa piling ng poong may kapal. Kaya nga napakagandang assurance yung maibigay sa atin ng Panginoon, ang assurance ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawang assurance ay yung hindi daw tayo mapapahamak, we will never perish. Paano ko ba i-describe ito? Siguro naman po nakapanood na kayo ng mga fictional character sa pelikula na kahit anong gawin sa kanya, hindi namamatay. Halimbawa si Deadpool, kahit nasa gasaan ng pison, tadtarin, chapchapin, saksakin ng utak, buhay pa rin. Invincible. Parang ganito ang mangyayari sa mga totoong sumusunod kay Kristo. Not in a sense na hindi masasaktan, hindi mahirapan, at hindi mamamatay. But in a sense na hindi ka matatalo, hindi ka mawawasak, hindi ka mawawala. You will never be destroyed. Ito yung sinasabi ng Panginoon, no weapon formed against you shall prosper. Parang yung mga unang Kristiyano sa ating unang pagbasa na pinangalat ng mga nag-persecute sa kanila. Inakala sigurado ng mga nag-persecute sa kanila, wala na ang mga yan, madadala na yung mga yan. Pero sa halip na kumunti, dumami pa. At sa halip na mawala, mas natanyag pa. At si San Esteban na binanggit dito, yung unang martir na Kristiyano, siguradong sa mata ng mga bumato sa kanya, patay nga siya. Talo si Esteban, pero hindi yun ang naramdaman ni Esteban. Namatay nga siya, pero hindi siya namatay ng masakit. Hindi siya namatay ng malungkot. Hindi siya namatay ng may galit sa puso niya. In fact, bago pa siya mamatay, nakita na niya ang Panginoon sa kalangitan, wini-welcome siya. So hindi talaga siya talo, panalo siya. Hindi talaga siya nawala, mas nabuhay pa nga siya. O hindi nga ba't napakagandang assurance ito ng Panginoon na kailanman kapag tayo nasa Kanya, hindi tayo matatalo ng kahit anong laban natin sa buhay. Ang ikatlong assurance at ito ang sa palagay ko pinakamaganda. Ito yung dahilan kung bakit may buhay na walang hanggan. Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo matatalo ng kahit anong laban. Kasi ang sabi dito, walang makakakuha sa atin mula sa kanyang mga kamay. Ang tao kasing sumusunod talaga sa Diyos, yung nagtitiwala ng kanyang buhay sa mga kamay ng Diyos. Yung sumusunod sa Diyos kahit mahirap, hindi raw makukuha ng anuman o sino man yan mula sa mga kamay ng Diyos. Sapagkat pagkahigpit-higpit ang pagkakakapit ng Diyos sa mga tunay na sumusunod sa Kanya. So, hindi mahahatak, hindi ma-snatch ang mga ito ng kahit anong problema, ng kahit anong pagsubok, ng kahit anong bagay o taong pwedeng katakutan, maging ng kamatayan, maging ng demonyo, dahil hindi tayo ibibigay ng Diyos sa mga ito. Hindi nga po, napakagandang assurance po nito sapagkat kahit na sabihin natin pagkahigpit-higpit ang pagkakapit natin sa Diyos, darating ang pagkakataon na sa tindi ng problema ay makakabitaw tayo. Pero huwag tayong mag-alala dahil ang talagang assurance ay hindi yung hawak natin sa Diyos, kundi yung hawak ng Diyos sa atin. Mga kapatid, alam kong maganda sanang assurance yung wala na lang problema. Pero alam naman po natin imposible yan habang tayo nabubuhay at habang tayo sumusunod sa ating Panginoon. Besides, higit pa sa buhay na walang problema na imposible nga o buhay na madali. Ang mas magandang assurance ay yung ang ating buhay ay nasa mga kamay talaga ng poong may kapal. Sapagkat ang pinakamaganda talagang assurance ay hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi nakabatay sa ating Panginoon. Hindi sa sitwasyong nagbabago, kundi sa ating Panginoon na ang pagmamahal sa atin kailanman ay hindi magbabago. Ito po sanang ipagdasal nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa.
kung bakit pag nagdarasal ako sa iyo, hindi naman agad nawawala yung problema ko. Kahit na napakabigat na, pero nalalampasan ko naman sa tulong mo. Yun ay sa dahilang alam mo na walang problema ang pupwedeng makapagpabagsak sa akin. Hanggat umaasa at sumasampalataya ako sa iyo. Tulungan mo po ang kakulangan ng pananampalataya ko na mag-rely hindi sa kakayanan ko, kundi sa kakayanan mo. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sa tinitiis ka ng Diyos, kundi dahil kahit ang mga paghihirap sa problema ay pwede magdulot sa atin ng maganda. At ang mahalaga ay kontrolado niya, alam niya kung hanggang saan ang kakayanan mo. At alam din niya na walang makapagpapabagsak sa iyo hanggat kasama mo siya. Hindi siya nawawala sa tabi mo at hindi ka nawawaglit sa isipan. Maniwala ka, kapatid, makakaya mo ang problema. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nasa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Nasa ubas na alak, piniga upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alap at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, tas ang katauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ng ating mga kakilala, mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag nawasan mong ayo sa aking kasuluran. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog na batisan. Ang buhay ko'y kaloob
mahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakalob ng likayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, ikapagkasundo ng mga makasalan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po sa inyong tiwala. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears still soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears still soften up the hearts of men, and they still do today.